Nandito ko ngayon sa panibagong kabanata ng Spooky Serya. Kung meron kayong mga kwentong gustong i-share, pwede nyo i-post sa aking Facebook group. Ang link ay nasa TikTok bio ko or nasa description box, depende kung saan kayo nanonood. Alam nyo, naiinis ako kasi I filmed this twice. Alam nyo bakit? Kasi meron akong pilik mata dito at alam kong mababother kayo kung meron akong pilik mata dito habang nagkukwento tayo. So, inulit ko na naman at mapopost ko na to tomorrow, which is Sunday. Sunday today, hello. Dapat talaga bago ako mag-video, dapat tumitingin muna ako sa salamin para ma-make sure na wala akong eme-eme sa mukha. But yes, before we begin, I would like to give a special shout out to Crisel and Laika from BPI Marquee Mall. Hello, ito na yung pinromise ko sa inyong shout out. Sorry, sabi ko Sabado, pero ito na, Sunday na lang. I had an errand in BPI noon, tapos nakilala kasi nila ako. Na-touch naman ako. Hello ulit. Yung first kwento natin today, galing siya sa isang friend. Sinanya kasi specifically sa akin, so I think it's gonna be very interesting kasi open ang third eye niya. Ito, galing po siya kay Claire. For context, I've always been in touch with my spiritual self. Lumaki akong Catholic, pero may gift ang lola ko. Nakikita niya ang lifeline ng mga taong nakikilala niya. Kapag may nakita siyang anino sa mukha ng isang tao, ibig sabihin, malapit na raw siyang mamatay. Usually namamatay sila within a week. Kadalasan dahil sa cancer. Nangyari ito ng maraming beses kaya hindi na siya mukhang coincidence. Hindi ko sure kung may kinalaman ba ito, pero dati kasing nagta-tarot reading ang lola ko. Pero eventually, may isang pare na nagsabi na sa kanya na parang iniimbitahan niya ang demonyo kung pagpapatuloy niya ang pagtatarot at kung pagpapatuloy niya rin ang paggamit ng gift niya. Kaya, pinasara na niya ang kanyang third eye. Bilang Pilipino, ang third eye ang kakayahang makakita ng multo. Nakaraan, future, alam mo yun, lahat ng supernatural stuff. Sinabi ko tong context na to kasi naniniwala ako na minana ko yung gift. Bata pa lang ako, nananaginip na ako ng mga mangyayari sa future. Nung 7 years old ako, napanaginipan ko ang mga bagay na nangyari sa akin nung 13 ako. Palaging ilang taon ng pagitan ng panaginip at reality. Mula pagkabata hanggang mamatay ang lolo ko, I was 13 then. Nakakakita lang ako ng mga aura ng mga tao, nakakarinig ng mga boses, at naaamoy ang sampagita kahit walang tao o bulaklak sa paligid. Sa kultura namin, ang sampagita ay madalas konektado sa patay. Pagdating ko ng 13, bigla na lang akong nalungkot, na-depress. Laging may sleep paralysis, madalas ang creepy na feeling sa bahay. Nananaginip ako ng mga skeletons na humahabol sa akin. Mga matandang babae na parang gusto akong saktan. Dumating sa point na halos lahat ng panaginip ko naging bangungot. Isang gabi, 13 years old ako noon. I was up late. Nagsuscroll lang ako sa iPod touch ko. Nang mapatingin ako sa isang sulok ng kwarto, katabi ng kama ko. May mga mesa-mesa lang doon, tsaka mga gamit, pero parang napako ang tingin ko. Parang nagde-daydream. Na-imagine ko na may thing sa may gate namin. Alam niyo yung typical na garage gate, yung may siwang, yung hindi siya totally covered. Thing ang tawag ko kasi hindi ko alam exactly kung ano siya. Ang suit niya, parang yung makaluma na gangster na outfit. Tapos yung may shoulder pads pa, and then may fedora. Pero, yung mukha niya, I would describe it as when Lucifer, yung sa show, had its demon face. Tapos, ang mga mata niya, parang yung sa pusa. Nakakatakot yung ngiti niya. At parang gusto niyang pumasok sa bahay. 3 beses ko siyang tinanggihan. Tapos bigla akong napalingon sa bintana at nandun siya. Nakatingin sa akin, nakangisi, nakatayo sa likod ng rehas ng bintana namin. Gusto kong sumigaw. Tawagin si mama na katabi kong natutulog. Pero hindi ako makagalaw. Parang 30 minutes akong pilit sumisigaw pero walang lumalabas. Tinignan ko lang siya habang nakatitig din siya sa akin. Hanggang sa wakas, nahinga na ako at nakabulong ng, "Ma!" Kabulong ko, nawala na siya. After that, nanaginip ako ulit. Sa panaginip, nasa bahay ako pero iba yung itsura. Yung dating orange na wall, naging green. Tapos madilim. May hagdan na wala naman talaga sa bahay namin. Paakyat ito sa isang room na may malaking bilog na mesa at mga taong hindi ko kilala.
Parang ini-interrogate nila ako. Natakot ako, kaya tumakbo ako papunta sa banyo. Pagtingin ko sa salamin, nakita ko yung sarili ko, pero parang may kakaiba. Pakiramdam ko, may ibang entity sa loob ko, pero mukha ko pa rin yung nasa reflection. Pero may kutob ako na anghel yon. Kaya tinanong ko kung ano siya, kung ano ang pangalan niya, pero hindi siya nagsalita. Somehow, alam ko talaga na anghel siya. Hindi ko alam kung dahil obsessed ako nun sa supernatural na TV show, pero ganun lang talaga yung naramdaman ko. Sinabi ko ito sa lola ko. Bago ko pa siya sabihan, madalas kaming nagsisimba at mag-confession. Kaya may nakilala kaming pare na open din yung third eye. Tinanong niya ako kung madalas ba malungkot ako or depressed, at umamin naman ako. Nakita raw niya na may mga entities naka-attach sa akin, feeding off of my energy. After nung confession, binasbasan niya ako at okay naman na ako for a while. Hanggang sa napanaginipan ko yung tungkol sa entities. Nabahala ang lola ko, kaya dinala niya ako kinabukasan sa isa pang pari. Sinabi ko sa pare yung lahat na nangyari. Nag-confess muli ako, at pagkatapos nun, pinasara niya na ang third eye ko. Pinagdasal ako, nilagyan ako ng holy oil at binasbas na rin. Binigyan niya ako ng holy oil at sinabi na gamitin ko kapag nagsimula ulit yung dreams ko or kapag feeling ko hindi ako safe. Ayon dun sa pare, nagkaroon ako ng contact sa spiritual realm kasi nadikit ako sa witchcraft. Na sa totoo lang, isang silly spell lang na nakita ko online. Tapos nadikit din ako sa astrology. Lalo raw lumala kasi may depression ako noon. Mula noon, binasbasan ng holy water at asin ng bahay namin ng pari. Habang ginagawa ito, may lumipad na malaking salagubang mula sa tabo ng asin. Sobrang weird. Tumigil na ang nightmares. Hindi na rin ako nakakakita ng entities for a long time. Pero may mga childhood friends ako. Nung lumaki na kami, nagkwento na may multo silang nakikita sa bahay namin. Mga madre, pare, at kung ano-ano pa. May isa pa sa kanila na muntikan ng malinlang nung entity. May nakita raw siyang pinto na humihila sa kanya. Pero yung pintong yun, hindi talaga nag-e-exist. Wala yun sa bahay namin. Ang huling beses na nakakita ako ng entity ay noong early 20s ko na. Nag-aaway ang mga pinsan ko at kapatid ko dahil sa laro. Tumingin ako sa may front door namin na may malaking bintana sa gilid. At may nakita akong shadow na figure. Babae, itim ang anyo na dumaan sa labas. Walang tao sa labas. Lahat ng matatanda nasa loob at lahat ng pinsan ko na nasa loob ay kumpleto. Pakiramdam ko bumukas nga ulit ang third eye ko kasi nakikihalubilo ako minsan sa friend kong marunong mag-tarot reading. Pero mula nun, wala na akong na-experience na sobrang nakakatakot or sinister sa bahay o sa buhay ko. At dun na po, nagtatapos ang una nating kwento. Yung lola niya, di ba, merong nakakakita siya doon sa lifeline ng tao. Parang sa Death Note. Kilala niyo si Misa ng Death Note. Di ba may Shinigami eyes siya? Shinigami kasi is death god in Japan. So, kapag may Shinigami eyes ka, nakikita mo kung kailan mamamatay yung tao. So, totoo nga, no? Totoo nga yung mga Shinigami eyes. So, yung pangalawa nating kwento. Ito, bibigyan ko kayo ng context about this one. Hindi buo yung kwento nito. Ang babasahin ko sa inyo, conversation namin. Yung mga chat niya sa akin. Do you guys know Tito James? Tito James is also a content creator on TikTok. He makes horror content as well, just like me. Pero yung mga kanya, minsan yung mga lost footage, mga ganyan, mga creepy videos. Minsan nagkukwento rin siya ng mga urban legends, ganon. Si Tito James was live one time. Nag-guest ako sa live niya on TikTok. And then, nagkukwentuhan lang kami about horror. I don't know if you guys remember yung kinuwento ko about doon sa experience ng boyfriend ko noong yung pinsan niya na parte ng banda nakatanggap ng plaka galing sa isang mayor sa isang probinsya. Yung plaka na yon, it was made by a famous artist. But ever since they got that plaka, they started experiencing weird things at home. Lalagay ko na lang dito yung link para mapanood nyo yung buong kwento. I suggest panoorin nyo muna to bago nyo papanoorin to. So, kinuwento ko yung nangyari, no? Wala akong minamention na pangalan ng artist. May nag-comment, si ano ba yan?
Kunwari initials niya, Julia Pineda, ganyan, JP. Si JP ba to? Tapos ako, bakit alam niya? Na-shock ako. Bakit alam niya yun? Wala naman akong sinabihan na kahit sino about it. And then tinanong ko, paano mo nasabi na it's this artist? So sabi niya, my family had the same experience doon sa isang religious item na binili namin doon. Gawa nung artist na yun. Kinikilabutan pa din ako hanggang ngayon. Tingnan nyo, kinikilabutan pa rin ako. Nakataas yung balahibo ko. So, yun na yung konteksto. So, piniem ko siya after nun. Tinanong ko siya, hi, I'd like to know more about your story. Kasi masyadong similar sa na-experience namin. Doon nyo ba sa probinsyang yon nabili yung religious item? Tapos sabi niya, yes po, from blank yung craft mismo. Hinahanap ko nga if may pick kami ng craft. Tanong ko sa ate ko tomorrow. Pero to be honest, kanina ko lang din talaga na-confirm yung mga kutob namin. Kaya yung nagsabi ako ng artist, hindi ako nag-hesitate. Kasi nga, ang daming nangyayaring creepy things simula nung dumating talaga yung craft na yon sa bahay namin. Yung religious item na nakuha namin, cross siya na may design sa baba. So, crucifix. Ang sabi ko, nagtataka lang ako kung bakit cursed yung mga pinamimigay noong mismong artist na yon. Kasi hindi lang tayo sabi ko. And then sabi niya, hindi ko talaga kilala yung artist. Sa'yo ko lang din talaga nalaman yung kwento na may mga cursed yung mga ginawa niya. Ang alam ko lang po ay yung name. Pero yung story behind, wala po talaga akong idea. So lahat po ng kutob namin, nasagot lang din noong nag-live kayo. Religious kasi talaga yung pamilya nila. So every time na pumupunta sila sa mga lugar-lugar, mahilig silang bumili ng mga religious items sa bawat lugar. Simula nung nabili namin yung item na yon, bigla na lang kaming nakakaamoy ng mga scent ng formalin at ng kandila. Nung una, akala namin, nagpaparamdam lang yung mga mahal namin sa buhay na namayapa na. Kasi dito sa province, ganun halos ang kasabihan. Pero kasi lumalala ang mga pangyayari. Tinanong ko siya, ano yung mga nangyari? Tapos sabi niya, bigla na lang may mga kumakatok sa pintuan namin. At every time na kumakatok sila sa pintuan, ay may kukunin rin siyang buhay. Una, kinuha niya ang lolo ko. After a month, kumatok ulit sa mga doors. Kinuha niya ang lola ko. After 3 months, kumatok ulit at kinuha yung isang lolo naman namin. Ang masaklap, pati sa kondo namin sa Manila, may kumakatok na rin. So yung huling katok niya, kinabahan na kami kasi baka may kunin ulit. At hindi nga kami nagkamali dahil kinuha na naman niya ang isa naming kamag-anak. Nawala lang yung curse nung dinispose namin yung craft na yon. Hindi ko alam kung napapansin nyo rin doon sa mga religious items na yon, parang malungkot tignan. Yan po na-notice namin, parang ang bigat sa loob ng mga crafts niya kahit religious itong mga to. At doon na nag-end yung convo namin. Hindi ko nga na-replyan, sorry. I agree. Hindi ko kasi napakita sa inyo yung picture ng plaka na binigay doon sa pinsan ng boyfriend ko. Pero pag tinignan mo talaga, kakaiba. Kakaiba yung pakiramdam. Ayoko kasi pakita sa inyo kasi pag pinakita ko, malalaman nyo talaga kung sino yung artist. Nung nalaman ko kasi tong kwento ni Kyle, na-shock ako. Naalala ko kasi, ang kwento ng boyfriend ko, pumunta sila sa simbahan para i-dispose din yung plaka na nakuha nila. Yung pare, bigla silang in-inform na hindi sila yung unang pumunta doon para mag-dispose ng religious items specifically from that artist. Tapos bigla may susulpot na naman na kwento na similar to ours. Kaya parang may something talaga. So I did my research about the artist. Ang chismis, parang nasiraan daw talaga siya ng bait. Pero hindi ko kasi alam. Hindi ko talaga alam. At ayoko din i-mention kung sino siya kasi syempre to protect their identity rin. Sabi ni Kyle, ngayon lang talaga nila nakumpirma lahat ng pangyayari nung nalaman nila yung kwento ko. So tinanong ko, pero bakit nyo dinispose? Tapos parang hunch lang, kumbaga. Gut feeling lang na need nilang i-dispose yung religious item, yung crucifix. Pero, yun nga, nung napanood nila yung live namin ni Tito James na nagkwento ako, dun lang talaga na-confirma lahat. As in lahat. Parang biglang nagka-light bulb moment si Kyle. Tapusin na muna natin dito ang kwentuhan. Kasi gabing-gabi na. It's actually 10:30. And I have to sleep. I'll see you guys sa next upload. Bye!